Nag-aalala ka ba sa paghinga mo? Nakatuto ka lang sa paghinga mo? Or yung may floaters sa mata mo, yung parang may gumagalaw doon? Nag-aalala ka ba doon? Natatakot ka ba doon? Or yung lamp sa lalamunan mo, inaalala mo ba yun? Yung parang hirap kang lumunok at lagi kang nakatutok doon. Ano pa yung mga tinututukan ng tao may anxiety disorder? Paghinga, number 1. Well, hindi number 2 yung lamp yung parang hirap sa paglunok. Okay? Pero kasama yun, yung floater sa mata, yung parang gumagano. Ito, tinnitus, yung may ugong, yung matinis na tunog, lalo na pagtahimik, yung rinig na rinig mo, yung sa tenga na yun, tinnitus tawag doon. Ano pa? Konting sakit ng ulo, nakafocus ka lang doon buong araw. Or, in general, nakatutok ka sa nararamdaman mo sa katawan or nagbabody scan ka. Okay? Ito yung video para sa'yo. Okay? So, para mapanood ang kabuuang video, pwede ninyong panoorin ito kasi sa TikTok, 10 minutes lang pwede. Ang kabuuang video, makikita sa aking YouTube. Hanapin lang yung aking pangalan, Jeremy Hamili. Itatype ko sa screen. So, huwag na kayo magtanong kung saan hanapin. Babasahin nyo na lang sa screen. Okay? Or, pwede nyo kausapin. Mag-message kayo sa aking Facebook account. Hanapin ang Anxiety Disorder Philippines. Isusulat ko rin sa screen para hindi na kayo maghanap. Okay? Kung gusto niyo kausapin, i-message nyo ako doon sa aking Facebook account. Okay? Anxiety Disorder Philippines. Pero kung gusto niyo ng libre, pwede ninyong panoorin yung YouTube ko. Andoon lahat ng mga paliwanag about anxiety and other mental conditions. By the way, my name is Jeremy. I talk about anxiety disorder management based on my psychology background and my certificate from Cognitive Behavioral Therapy or CBT Australia. Nag-aral po ako doon. Note lang na I'm not a practicing psychologist. Hindi po ako doktor, kaya wag po kayo magtatanong sa akin tungkol sa gamot, no? At sa mga simptomas, lalo na kung hindi pa kayo nakakapagpa-check up sa doktor. Kasi ang dapat lang tinatanong at kahit kung may lumabas na resulta sa test, doktor lang po dapat ang magbasa. Huwag kayong aalis doon sa doktor na yon hanggat hindi niya sinasabi ang diagnosis sa inyo. Huwag po kayo lang ang magbabasa doon sa resulta ng mga test ninyo. Okay? Dapat si doktor ang magbabasa at sasabihin niya sa iyo na ikaw ay normal, wala kang sakit, ito yung resulta mo, maganda yung heart, yung lungs, thyroid, everything, maganda. So sasabihin mo, so ano sakit ko, Dok? O, yun dapat tatanungin mo. Sasabihin niya, maari, kung ganito yung simptomas mo, kagaya ng mga totoong may sakit, maaring meron kang anxiety disorder. Okay? Ang gagawin mo, pupunta ka sa psychiatrist. Yan ang sasabihin ng doktor sa'yo. Kapag binigyan ka niya na ng ganun, then punta na tayo sa psychiatrist. Papadiagnose na tayo doon. So maraming klase ng diagnosis, depende sa symptoms ninyo. Merong mga OCD, lalo ko anxiety, no? OCD, generalized anxiety disorder with panic attack or panic attack disorder. Marami po yan, no? Kailangan malaman kung ano talaga yung diagnosis para malaman natin kung ano yung tamang therapy sa inyo. Okay? Pero kadalasan, ang kagandahan sa cognitive behavioral therapy na therapy, yun ay ang gold standard. Ibig sabihin, proven po, no? Base sa science or at evidence-based, ibig sabihin may ebidensya talaga na mataas yung kanyang success rate. Okay? Natatawa akong haba doon ng aking intro kasi importante yun para maiwasan na yung mga tanong-tanong, no? Klarong-klaro na sa utak
dito pa lang, okay? So, ayun, I hope that's clear. Ngayon, umpisahan na natin, okay? So, again, yung mga itatackle natin, no, siguro kasama na lahat yon, yung hirap sa paghinga, nakatutok sa paghinga, yung tinnitus, yung may ugong na parang ang tinis-tinis, na parang hindi nawawala pa ulit-ulit, yung floater sa mata, may nakikita kang mga gumagapang dun sa mata mo, parang yun, parang may gumagano, parang may mga uod-uod dun sa mata mo, eye floaters tawag dun. Ano pa, yung hirap sa paglunok, kasama ko naririnig yan, paninigas ng muscle, sakit ng ulo, hilo, and all. Okay? So itong sinasabi ko, dapat nasabi na ng doktor na wala talaga kayong sakit. Okay? Na ito ay gawa lang ng anxiety disorder. Huwag kayong makakampante, lalo na yung hindi nagpapacheck up, ha. Kailangan ulit-ulitin ko pa ito kasi hindi nyo maintindihan. Huwag kayong makakampante porket narinig nyo, hirap lang pala ako huminga dahil sa anxiety. Paano kung may problema ka sa lungs at hindi ka nagpa-check up? Huli na kung hindi ka magpapa-check up. Kaya kailangan magpa-check up. Hindi sa tinatakot kasi meron talagang paraan para makita, no, yung mga problema sa katawan. May mga libre na ospital, na mga clinic, hahanapin nyo lang. Okay? Kung hirap kayo talagang maghanap, pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay. Doon kayo magtanong, saan ba ako merong libreng ospital or clinic o kung saan man. Yung mga probinsya, mag-ipon, may solusyon lagi. Kung kailangan ng biyahe, papunta ng syudad para doon makakuha ng mga libreng government assistance, no? Lalo na sa health, pag-ipunan nyo po kasi priority ang katawan natin. Saka ang kagandahan nun, kapag nagkaroon ng kayo ng assurance na wala kang sakit, base sa test mo and all, so talagang maaring anxiety disorder lang yan. Okay? So, naintindihan ko kayo, alam kong mahirap gawin nyo, lalo na kung yung lugar ninyo ay medyo malayo at talagang mahirap, no, yung lugar na yon. Sa last kong video, nag-sermon ako doon. Kasi naman yung mga binoboto natin, mga walang alam, porket sikat lang sa TV, bobotohin nyo na, dahil taga lugar ninyo, bobotohin nyo na, tapos wala namang proven na ginawa. Kung may ginawa, isa, dalawa, kumpara dun sa mga natatalo na magagaling talaga na halimbawa ay meron siyang advocacy sa mental health na hindi na nanalo, may advocacy siya, talagang may mga nangyari sa kanya historically, ha. May talagang ginawa siyang project, may mga pinasa siyang mga kung ano-anong mga bill at kung ano-ano doon sa mental health. Kaso problema rin, hindi nyo rin alam yun, ano? So, importante, mag-research talaga kayo. Kasi kung magaganda yung mga magagaling, magaganda at talagang may pagmamahal at care sa tao, then sila dapat yung nandyan sa pwesto. So sana ginagamit ko na rin itong aking social media na ito, lalo na malapit na yung botohan, lalo na yung mga binibili. So binibili boto nyo, ayan, wala kayong doktor niya sa barangay nyo. Samantalang kung sana na boto ninyo yung maayos na tao, di sana dyan sa barangay ninyo meron doktor na sinusweldohan ng gobyerno. Walang sinusweldohan kasi napupunta nga sa bulsa nila. So walang doktor dyan sa lugar nyo. Dapat ganun. Okay? Pag ako ba tumakbo, iboboto nyo ako. So, ganun, ano? Sana ganun, sana makita ninyo sino yung mga ganung tao. Hindi yung nagpa-promise lang. Kunyari, nakapanood nito, tatakbo rin. Sasabihin niya, ay, yun yung sasabihin ko para manalo ko. Tandaan ninyo, baka maloko nga tayo, pero obserbahan nyo, para sa susunod, wag na siya maulit. Yung bang pinangako niya, may nangyari. Yung sinabi niya, magkakaroon tayo ng doktor sa barangay na ito. Obserbahan nyo, nagkaroon ba? Nagkaroon ilan? 3 linggo? So, iboboto niyo ba ulit yon? So, ganun, no? Pasensya na kayo, ginagamit ko itong aking platform para magkaroon ng tamang kaalaman yung mga tao kasi sa atin din babalik yon. Lalo na yung may mga taong problema sa mental health. Okay? So, sige, umpisa na natin, no? Ang kabuuang video nasa YouTube ko, doon nyo panoorin. Okay? Kasi 10 minutes lang dito sa TikTok. Alright? So, ganito po ang nangyayari sa isip natin. Kapag sinabi ko ngayon sa inyo, halimbawa,
Huwag niyong isipin si Darna. Huwag niyong iisipin kahit anong mangyari. Huwag niyong iisipin si Darna. Huwag niyong iisipin, ha? Huwag. Huwag na huwag. Huwag niyong iisipin si Darna. Ano nangyari? I'm sure, kahit pinipilit niyong huwag isipin si Darna, gumagawa kayo ng paraan para huwag, talagang papasok at papasok yung image ni Darna. Hindi ko alam kung sinong Darna yung iniisip mo, si Vilma Santos ba yan? O si Marian? O si Angel Locsin? O si kung sino man. I'm sure, kahit sabihin mo, kasi nakita mo yung pantit bra niya pula, may star siya, etc. No? So, kahit anong sabihin kong huwag mong isipin, talagang maiisip mo, maaring hindi ka man tumutok doon, pero naisip mo siya. No? Yun yung katibayan. Ngayon, kung meron tao dyan na hindi nakapag-isip si Darna, yung sinasabi ko pa lang na huwag isipin si Darna, na-imagine nyo na kung ano yung tsura ni Darna, di ba? So, edi congratulations sa iyo. Okay. So, anong ibig ko sabihin nun? Kahit sabihin ko na huwag mong isipin, may isip mo pa rin. Okay? So, ibig sabihin, yung simptomas na mga nararamdaman mo, no? Yung body scanning na ginagawa mo, yung sa paghinga, yung eye floaters, yung tinnitus, yung lump, no? Yung parang bukol na hirap kang huminga, yung mga pananakit ng ulo, pagkahilo, etc. Kailangan pong baguhin yung reaction doon. Kailangan, again, ulitin ko, kaklaruhin ko, kailangan baguhin yung reaction doon. At yung inyong interaction. Okay? Baguhin ang reaction at ang interaction. Ano yung sabihin nun? Kung ang reaction mo, hala, hirap ako huminga, hindi ko maabot yung hininga ko. Yun yung reaction mo. Hala, takot. Ano yung interaction mo? Pupunta ako sa ER, hindi ako lalabas ng bahay, umuwi na tayo. So, ganun ka mag-interact doon sa iyong reaction. Iiyak ka or malulungkot ka, may mga nakita ko sa TikTok, nag-iiyakan, no? So, kailangan lang nun ng kaalaman, gaya nitong video na to. Again, ulitin ko, baguhin ang reaction at interaction. Dapat nga walang interaction. Okay. Habang nagsasalita ako ngayon, at habang nanonood ka sa akin ngayon, at nakikinig ka sa akin ngayon, dahil ang utak mo nakatutok sa akin, sa naririnig mo, hindi mo ngayon napapansin yung hininga mo. Ngayon napansin mo na, kasi sinabi ko na. Okay? Okay. Hindi ko napapansin yung hininga ko, kasi busy yung utak ko, kaiisip, kung ano yung sasabihin ko rin sa video na ito. Kasi ang utak natin, hindi niya kayang magsabay na iniisip ko yung sasabihin ko sa'yo habang iniisip ko pa yung paghinga ko. Unless, tumigil ako ngayon sa pagsasalita at tumutok sa paghinga ko. Ganito. Pero yung sabay, hindi po mangyayari yun. Laging isa lang ang kayang isipin at a time ng ating pag-iisip. Okay? So, kung mapapansin ninyo, habang nagsasalita ako, humihinga na ako. Pero pag tinutukan ko yung paghinga ko at nag-react ako dahil kung ano-ano mga pinag-iisip ko sa paghinga ko, then lalabas yung takot. At yung takot na yan ay nanggagaling sa kulang sa kaalaman, walang kaalaman, mali ang kaalaman, at hindi nag-iisip. Okay, umpisa tayo dun sa paghinga. Nabubuhay po tayo dahil sa paghinga. Kahit pigilan mo yung paghinga mo, hindi mo magagawa yan for a certain duration. For example, kaya mo bang pigilan hininga mo ng 3 minutes? Hindi po kaya yun. Kasi yung katawan mo, talaga magkukumahog yan para huminga. So, ano ibig sabihin nun? Kaya natin kontrolin ang paghinga. Pwede tayong tumigil-huminga. Ganito. Pwede yun. Hanggang what? Pinakamatagal na siguro yung kulang-kulang 2 minutes. Yun yung magagaling pa, yun yung mga athlete na mga tao. May iba siguro 3 minutes. Yung mga athlete talaga, yung mga diver, yung mga talaga nag-train sa kanilang lungs. Pero ang normal na tao, swerte na yung umabot sa
kulang-kulang 2 minutes. Kaya ko ba? Try ko nga. Pagka 15, ...25 seconds ako. Kasi nagsasalita ako pero merong kaya ko yan dati. Ayan bigla ako nahihilo ngayon kasi tinigil ko Talagang pinilit ko mag 25 minutes. Hinga muna ako, kailangan kong ayusin. Yun. Ba't ako nahihilo doon? Kasi walang oxygen yung brain ko kasi tinigil ko yung paghinga. So normal na hindi na mahihilo ko. So ito yung katibayan na kahit nahihilo ako ngayon, pero nagre-recover na ako. O yun, nawala na yung hilo ko. Kasi normal lang yun na pag binigil ko yung hinga ko, hindi papasok yung dugo or yung oxygen na nasa dugo ko dun sa brain. Okay? Or nawala ng oxygen kasi nga hindi ako huminga. So, hindi dapat nagpapanik doon. Kasi dapat tanggapin natin na normal na kapag tumigil ka huminga, maaring mahilo ka. Naintindihan? Pero delikado ka ba doon? Hindi. Kasi magre-recover din yung katawan natin. Okay? Gaya rin yan nang kung nagkasakit ka ng ilang araw, ipapahinga mo lang yung katawan natin nag-heal or gumagaling. Okay? So, yun lang gusto ko patunayan sa inyo na wala tayo sa danger. I-change ninyo yung reaction ninyo. For example, yung tinnitus. Yung tinnitus, normal po na ma-experience ng mga tao yan. Ngayon nga gusto kong mangyari kaso hindi siya nangyayari ngayon. Pero may mga time na, halimbawa, ganito, nangyari. Bigla lang siyang mangyayari. Sa kung anong dahilan. Pero yung reaction ko sa kanya, hindi ko siya ginagawang big deal. Kasi nangyayari sa lahat ng tao. Pero, nagiging big deal na siya halimbawa kung dahil hindi mo nga siya naintindihan at ano siya, kaya kami takot. Dahil naiintindihan na natin ngayon na talagang nangyayari yun at kapag tinutukan mo, minsan ngayon huli ko pa siya Kasi minsan sa akin yung pa sulyap-sulyap lang. Tapos biglang magbi-blend na yung tunog ng electric fan, yung tunog ng kuryente, ng ref, nawawala siya. Pero ang ginagawa ko, ang kulit ko ay ayan siya, gusto kong patagalin. Talagang inahabol ko yung tinnitus. Kaso problema, mag-fade na siya doon kasi maririnig ko na yung electric fan, yung ref. Pero nung tinutukan ko siya nandun, pero mamaya-maya umihina na siyang ganun. Kahit hinahabol ko. Okay? Nag-i-enjoy akong gawin yon. Ngayon, gusto ko i-prove sa inyo, yun yung tamang technique. Para hindi ka ma-distress. Gaya ko, pareho tayo, nakaramdam tayo ng tinnitus, pero yung reaction ko sa kanya, hinabol ko pa siya, gusto ko pakinggan, gusto ko tumagal. Kaso, mamaya-maya, wala na. Kasi, naghalo na siya sa tunog sa labas, sa tunog ng electric fan, sa tunog ng ref, sa tunog ng exhaust, nawala na. Yung reaction ko sa kanya, ang kulit, happy ako, na gusto ko siyang hulihin. Pero kayo kasi, yung reaction nyo doon, distress. Yung, ayan na naman. Pero, tatanungin ko kayo, buong araw bang tumutunog yon? So, bakit nyo laging napapansin yun? Kasi, dahil nung sinabi ko, huwag kang mag-isip kay Darna. Wala kang magagawa, kundi maiisip mo si Darna. Okay. Klaro na yung tinnitus. O, tatanungin kita ang ebidensya. Namatay ka ba dyan sa tinnitus na yan? Na-stroke ka ba? Na-heart attack ka ba? Na ano ka ba? Wala. The more mong tatanggapin niya tinnitus, at sasabihin mo, normal naman pala yan. Lahat naman pala tao, mayroong ganyan. Pero ako kasi tinututukan ko, kaya ako laging naririnig. Gaya nung pagsabi ko sa'yo na isipin mo si Darna, ay wag mong isipin si Darna, maiisip at maiisip mo pa rin. Okay? So si Darna, hindi mo papansin kasi feeling mo, Darna lang yun. Wala ka namang pakialam kay Darna.
Pero yung tinnitus kasi, ang sinasabi sa'yo, hala, delikado yan tinnitus mo. Pero anong basihan nung delikado yung tinnitus? Hindi siya science. Kahit siguro tanungin mo yung mga doktor, ang taong may anxiety disorder, at yun yung kanyang simptomas, at yun yung kanyang nararamdaman, dun siya nakatutok. Okay? So, ganon, ano? Pero, kung may ganon man, better pa rin talaga magpa-check up sa doktor para malaman kung ano talaga yung pinanggagalingan. No? Okay, ganon lagi. Dapat diagnose tayo ng doktor. Kasi kung sinabi, walang sakit, wala problema, ENT, tinignan, wala naman, ayos naman. Yung reaction mo lang sa tinnitus ang problema mo. At yan ang kadalasang problema ng taong may anxiety disorder. Yung kanyang reaction doon sa mga nararamdaman niya. Halimbawa, yung paglunok. Kung anxiety disorder lang, yung paglunok. Kapag ang tao, na-explain ko na to sa ibang video, yung fight, flight, freeze, faint, may faint pa, response ng tao sa danger. Kahit hayop, meron silang response sa danger. Ang danger, yan ay perceived, ibig sabihin naisip lang, or totoo. For example, ito magandang story ito. Minsan nakikita natin yung anak natin, no? Mga anak natin. Kunyari, naglalaro siya dun sa bangko. Kunyari, mga toddler to, mga baby, mga 2, 3, 4 years old. Meron akong apo eh. Apo kasi mga pamangking ko, mga kaidaran ko eh. No? Nakita mo yung bata, kung malalaglag tong anak ko na to. Tinitingnan mo gano'n, ano? Maakit sa stool, malalaglag to. Pero iniisip ko, kasi yung lupa naman namin sa Quezon, damuhan, saka lupa, malambot naman. So iniisip ko, mahulog tong bata, kulit talagang tigas ng ulo. So ikaw gumagano ka, mahulog. Hindi naman nahulog. Tingnan niyo yung reaction ko ha. Yun ay sabihin natin totoo. Pero ngayon kasi perceived lang eh. Ini-imagine ko lang, ginagawa ko lang ng story. Tingnan niyo ha. Kahit wala talaga akong apo dito, ginagawa ko pa rin, feeling ko, yung ini-imagine ko palang, feeling ko na eh. No? Meron na ako. Imagine mo kung totoo yun. Kaya yung sinasabi ko, it's either perceived or real danger. So ngayon, kung babaguhin ko yung pag-iisip ko dun sa apo ko na yun, sasabihin ko, kaya niya naman yan. Lagi ko nakikitang ganyan yan. Hindi naman nalalaglag yan. Kayang-kaya niya yan. Saka, alam ko, may mga tayo mga Pinoy gano'n, saka alagaan ng anghel yan. Di ba? Kahit totoo o hindi, pero yung utak mo, sinabi mo na, may anghel naman yan. Palakasan na lang ng guardian angel to. Ganun yung sinasabi natin. Yung apo ko na yan, yung anak ko na yan, ako, palakasan na lang ng guardian angel. Tapos biglang, ayos, hindi naman nalaglag. So, ngayon, alam mo na, no, na-develop na sa utak mo na yung anak mo, kaya niyang magtaha-tumbling dun sa bangko na yon nang hindi nasasaktan. So, natuto ko na kaya ko na yan, kaya niya yan. So, yung reaction mo at yung interact, kasi dati, kung bago pa lang anak mo, first baby mo, interaction mo, tatakbo ka dun. Yung anak, alika, huwag ka na maglaro dyan. Yun yung interaction mo. So yung reaction mo, yung anak ko baka malaglag. Ang interaction mo, kunin ko yung anak ko, baka malaglag dun. O dito ka lang, huwag ka na maglaro. O di ba nakakainis? Yung bata, hindi na nag-enjoy, tapos ikaw, ganun yung reaction. So ganun din dapat yung iyong reaction sa mga nararamdaman mo sa katawan. Ilang taon na to paulit-ulit, dapat ganun ka na. Ilang taon na itong ginagawa ko. Ilang taon na ako nagpabalik-balik sa doktor. Ilang taon na ako nagpabalik-balik sa ER. Ganun pa rin ako. Bobo lang. Okay? Pero, dahil sinanay mo kasi araw-araw, automatic na yan sa brain mo. Automatic response yan. Yung ayan ako. Which is actually good kasi for survival yun. Dinaligtas mo yung anak mo kung talagang malalaglag. Which is actually good. Pero, dapat babaguhin mo yung reaction mo na okay, kinabahan lang ako kasi yun yung anak ko. Okay na yun. Hindi ko na maglilinger, hindi na ako mag-isip na nangyari kanina, baka mamatay ako, baka magka-cancer ako, etc. etc. Stop!
Naramdaman mo, tapos na. Hindi mo na kailangan dalhin yun ng susunod na mga 10 taon. Okay? May ebidensya ka. O nga, no, ilang taon na to araw-araw. Eto, may nakita akong post. Puro reklamo pa rin sila dun sa Facebook ko, yung mga comment nila. Dahil narinig na daw nila, bakit hirap pa rin daw sila tanggapin. Ito, tanong ko. Yung bang mga pinagsasabi ko, ginagawa nyo? O okay na kayo na narinig nyo si Coach Jeremy na, okay naman pala ako. Nag-journal ka ba? Nag-exercise ka ba? Nag-exposure ka ba? Nagbe-breathing exercise ka ba? Ano pa mga tools ko? Ginamit mo ba yung ABCDE ko? Ginamit mo ba yung no air ko? So, kung wala kang ginagamit at tingin mo dahil nakikinig ka lang sa akin, maayos ka na, nagkakamali ka. Umaasa ka ng pagbabago, pero walang pagbabago sa ginagawa mo at sa pag-iisip mo at sa disiplina mo. Sa tingin mo may mababago sa anxiety mo or sa depression mo? Wala. O yung kaklaruhin ko lang ha, wala. So anong best thing to do? Well, pwede nyo actually kausapin. Usap tayo, gagabayan kita. No? Siguro, sa akin, base sa experience ko, alam niyo yung cognitive behavioral therapy kasi mga 12 sessions max yan. Pero ako, base sa experience ko, 4 lang, ayos na. Doon mo, 4 lang, ayos ka na. Pero hindi sa lahat mag-a-apply yun, ha? Depende sa level of understanding and acceptance ng tao at gaano rin katagal yung kanyang simptomas kasi kailangan baguhin yung neuroplasticity sa brain. Yung bang, halimbawa, nag-aral ka ng piano, araw-araw, bata ka pa, 2 hours every day. Siguro nag-umpisa ka ng mga 4 years old. Pagdating mo ng mga 10 years old, ang galing mo na kahit hindi ka na tumitingin ng mga notes mo, memorize mo na yung tunog. Kahit yung tunog lang, alam mo, C, D, E. So, naka-embed na sa utak mo yun. Gaya din ng ginawa mong takot sa katawan mo sa araw-araw. Pareho lang yung natutunan mong matakot sa araw-araw at yung behavior na ginagawa mo at yung pag-aral mo ng piano. Gaya ngayon, di ba? Pag magsusulat ka ng pangalan mo, nung bata ka, J, ang hirap, E, puro J, puro J, puro E, puro E, puro A, puro R. Ngayon, kahit hindi ka na kahit hindi ako nakatingin, sulat ko pangalan ko, boom, ayun o. So, kasi nandun na sa automatic, nagiging automatic na siya from my brain and even my body. So, dahil ginalingan mong matakot, pagising mo pa lang, body scan ka na, wala, nararamdaman ko, yung puso ko, yung katawan ko. Ginalingan mo na mag-react. So, anong gagawin? Kahit hindi kayo sa akin makipag-usap, better, punta kayo sa, ang St. Luke's, meron silang cognitive behavior therapy. Kung kaya nyo, magbayad doon, go! Okay, bigyan ko lang ka ng idea, na-experience ko mismo yon kasi gusto kong magkaroon ng experience na ako yung pasyente. Kasi ako yung nag-aral din ako ako nga nag-aral pa ako sa Australia. Yung therapist doon, nag-aral sa US pero online siya. Okay. So, ako mismo nag-aral. So, may talagang actual na counseling, na face-to-face talaga. Ganon kami. Sa morning, theoretical, kwento, yung books, yung mga science. Sa hapon, yun na, application. Mag-uusap na kami nung client o nung pasyente. So, ganon. So, ang base sa experience ko, may assessment, no? Kasi kailangan ma-assess ka kung ano yung ma-diagnose yung anong problema mo at yung actual. So, kung ipa-plus ko yung assessment tsaka yung actual na 6 sessions nila, lumalabas na sa mga 6,000 plus per session. Kung i-add ko yung assessment tsaka yung actual na 6 na session, yun yung package nila. Lumalabas na mga 6,000, around 6,000. Hindi ko na sure kasi mga years na yun nung time na yun. Sana nagmura, pero I doubt na nagmura yun. So, ganun yun. So, sa akin, pag-usapan natin kasi tulong ito. Okay? So, ang dami ko pang gusto sabihin Yung sa lab, explain ko na lang sa sunod na video para may part 2. Okay?
So, ganun lang, huwag matakot sa presyo. Magtanong kayo sa akin kung kaya naman dahil tulungan naman ito eh. No? Ikaw nga actually magsasabi sa akin magkano kaya mo. Pero ayoko na niloloko ko ha. Okay? With that, bye. Thank you.